Today si Yasumi, another galangan na naman. Doming nga pala, OFW dito sa Japan. Ngayong araw nga ay medyo malayo-layo pupuntahan namin. Kaya 3:30 pa lang ng umaga ay umalis na kami. 6 na oras nga yung biyahe namin mula dito sa Toyama papunta sa Yokohama. At dahil di nga ako nakapag-vlog kanina, dito ko nga sisimulan tong vlog na to dito sa bus na to. Dahil papunta kami ngayon sa Yokohama Station. Dito nga sa Japan, kung sasakay ka ng bus at malapit ka ng bumaba, ay kailangan mong pindutin yung maliit na button para alam ng driver na may bababa sa susunod na bus stop. At kung makakalimutan mo nga pindutin yun, ay matutulad ka sa nangyari sa amin dahil lumagpas nga kami sa dapat naming bababaan dahil ni isa sa amin ay walang pumindot. Kaya ang ending, naglakad na lang kami papunta sa Yokohama Station. Malapit-lapit na lang din naman to, mga ilang minuto lang ang lakad. At habang naglalakad nga kami ay namamangha pa din ako sa lugar na to dahil mala-Europe vibe nga ang atake. Pagtapos nga ng ilang minutong paglalakad, ito malapit-lapit na rin kami sa station dahil nakikita na nga ang air cabin. Konting lakad na nga lang at pagtawid mo sa pedestrian lane na to, nandito na nga yung Yokohama Station. At pagtingin mo naman sa kanan, nandito naman yung entrance ng air cabin. At yung nakikita nyo na pila na yan ay di pa yan yung pila ng bilihan ng ticket. Pila pa lang yan sa elevator paakyat. At nung nakaakit na nga kami dito sa bilihan ng ticket, ay di pala pwede mag-video. Pinagsabihan ako ng staff na patayin na nga daw. Pinatay ko naman. At sa mga oras nga na to, kami na isusunod na sasakay. Mukha nga lang palang malaki sa malayo pero maliit lang din pala. 4 lane siya dito para medyo maluwag-luwag. At nagkakahalaga nga ng 1,000 yen ang entrance dito. One way lang yon para sa matatanda. At ang two way naman ay nagkakahalaga ng 1,800 yen kung gusto mo magbalikan. Pinagdudugso nga ng air cabin na to ang Yokohama Station at Cosmo World. After nga lang ng ilang minutong pagtawid sa air ay nakababa na nga kami. At kung sino man nga yung mga jowa ng dalawang babae nga, pasensya na kayo na pag-utusan lang. Ginawa ko lang gusto nila. Dahil nga pag magkakasama kami, wala kaming magagawang mabuti. At fast forward, nandito na kami sa may Red Brick Warehouse, dito pa rin yan sa may Yokohama. Di na nga rin ako masyadong nakapag-video, gawa nga na 3 piraso lang dala kong battery at medyo malakas nga kumain sa battery health yung dala kong camera. May pupuntahan pa nga kaming iba kaya naglalaylo ko pagdating sa video. Habang papunta nga kami sa may Port of Yokohama, nadaanan namin si Manong na nagdo-drawing. Di ko nga alam kung ang tawag sa gantong drawing, kung architectural drawing ba to dahil dino-drawing niya nga yung Red Brick Warehouse. Di na nga rin kami nagtagal dito sa may Port of Yokohama dahil may pupuntahan pa nga kaming iba dahil anong oras na nga rin ng mga time na to. At paalis ka na nga lang sa lugar na to, makakaramdam ka man ng inggit sa dalawang to na nagpiprenup dito sa may Red Brick Warehouse. Matagal-tagal na nga rin ako di nakapag-upload, gawa nga na medyo busy na rin sa trabaho at wala na ring oras para makapag-edit at makapaggawa ng content. At kung kailan nga rin ako nakabili ng camera at saka naman ako tinamad gumawa ng content. At di ko nga rin alam kung magugustuhan nyo yung everyday living ko dito sa Japan na trabaho-bahay lang ang nangyayari. Sa mga oras nga na to, papunta kami sa Yokohama Chinatown, ang pinakamalaking Chinatown dito sa Japan. At kung kailan malapit na nga rin kaming bumaba, tsaka naman biglang bumagsak yung ambon. Dahil wala nga rin akong dalang payong, mukhang di nga rin makapag-video ng maayos dito dahil medyo lumalakas nga rin yung pagpatak ng ulan. Sa sobrang protective ko nga, ginamit ko na yung Mariang palad ko para takpan yung camera. Bukod nga sa maulan, sobrang dami din ng tao kaya di rin ako makapag-video ng maayos. Buti na lang talaga, nakatikim pa rin ako ng famous street food nila dito ng libre. Hindi ko nakukunin yung 65 flavors kasi may sabi. 250 isa? Ha? 250 isa? Anong 250? Ay, magkano? Magkano one? Ay, ang mahal. Fried pork xiaolong mo dumplings and seafood. Titignan ko muna kung ano. Ah, Ay, meron sa 750 lang yun. Yun o. Tingnan mo nga. Ay, Pangit. Pangit na kuha ko sa seat. nasa na sila? Hindi sila bibili? kanin daw muna kaya? Kanin? Kakain tayo ng street food pero libre. Kaka daw. Yun o, may taga-sugo. Ay, ang ate Ako din. Harap? Katry. sarap. Mayroon ko? Wala. Dito ko. Ako lang to. Bibidyo natin. Speaking.
Pwede mo kami pinalakad kami. Oh. Hello ko. Chinatown. Harap. Hindi ko matawin sa ulo. Oh. Ano gusto mo? Strawberry? Kahit ano. Masarap. Tapa. Sino kayo? Sarap na. Jane, masarap. Ay, kagat ka. Kita daw, kita. Ako, masabaw yun. Uy, okay lang. Jane, talikod ka. Talikod ka. Galing mo. Butasin mo muna. Puta, sino yung sabaw nga yung masarap doon? Sasabihin pala kami dito. Sino yung nakita natin? Hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko sure kung sino ba yun. Asunta? Asunta ba yun? Oo, yung ano. Saan? Asunta di ba? Saan? Pagsunta? Chapat yung chapat. Ito ko pinagat ako. Okay lang. Kakain ko na lahat? Kakain ko ng buo? Barat yan? Mainit ah. Batikan mo konti. Masarap ka. Huh? No. Ah. Okay. Sino na sa inyo? Pai, ano lang ah, ingat lang sa pagkagat kasi may sabaw siya. Saka may sabaw, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sorry, Jane, yung kakainin mo. Alam mo na tayo. Ayan. Ano yan, Cha? May sabaw, may sabaw. Baka weird. Parang dumplings. Yung sarap. Ang lang, sarap. wait Yung lang, Jane. nakakain ng dumplings. Hindi siya, seafood tsaka pork lang. Sarap niya? Hindi Tara. ko alam kung anong- Tara. Tara na. Uy. Tara na, maambun na. Wala lang yan. Ang daming tao. At pagtapos nga namin mag-street food at di pa kami kumakain ng kanin, dumiretso kami sa restaurant na to. At sa lahat nga ng restaurant na kinakainan ko sa Japan, ito ang pinaka di ko nagustuhan pagdating sa service. At dahil di nga tayo marunong manira ng tao, di na tayo mag-story time sa restaurant na to. Halos pare-parehas na nga lang kami ng in-order, lahat yan nakaset na. May kasamang karage, parang lumpiang toge, may soup, at yung sweet and sour na baboy. Di ko nga din alam kung ganito talaga sila mag-serve ng pagkain dito. At di ko nga rin nagustuhan dahil malamig pa sa ilong ng pusa. At pagtapos nga namin kumain, lumabas na rin kami agad. Umuulan pa rin nga, medyo malakas-lakas pa. Bago nga kami umalis dito sa Yokohama, Chinatown, nag-ikot-ikot muna kami para maghanap ng souvenir o omiyage na mabibili. At wala nga rin kaming nakita kaya dumiretso na kami sa Yokohama Marine Tower. Dahil meron nga doon isang store na puro omiyage o souvenir lang ang mabibili. Naglakad na nga lang kami papunta sa may Yokohama Marine Tower dahil magkalapit nga lang ang Yokohama Marine Tower at Chinatown. Bago nga kami pumunta, bumili muna ako payong sa may 7-Eleven na nagkakahalaga ng 800 yen. Dahil di pa nga rin tumitila yung ulan at lalong lumalakas nga kaya no choice na lang kami na bumili. Paakit na nga rin ako dito sa may second floor ng Yokohama Marine Tower dahil dito nga nakapwesto ang souvenir shop. 4 na postcard nga lang binili ko dito tsaka isang ref magnet. At nakita ko nga si Grace na may keychain medal ng Yokohama Marine Tower kaya na-curious ako kung saan niya nabili yun. Kaya naman nagpasama na ako sa kanya at eto nga nasa pinakasulok ng souvenir shop. Napabili na nga rin ako ng oras dahil nagustuhan ko nga rin. May dalawang choice ka nga dito kung ano ipipili mo, kung pendant ba or keychain. Nagkakahalaga nga ng 800 yen yung mismong medal at 350 naman para sa keychain at pendant. Pwede mo nga din doon lagyan ng pangalan at birthday sa likuran at nasa sayo na nga lang yun kung ano ilalagay mo dahil may limit na letters nga lang ang may ilalagay dito. Nagkakahalaga nga din to ng 50 yen. Nilagay ko nga yung buong pangalan ko sa taas na part ng medal at sa baba naman yung birthday ko. Buti na nga lang din talaga kung match siya lahat ng letter na yun.
Ito na nga itsura niya after malagyan ng pangalan sa likuran. Nag one day tour nga lang din kami dito sa may Yokohama dahil alisin na nga yung Gundam Factory dito. Kahit nga may pasok ako kinabukasan na alas 5 ay sumigi pa rin ako para makapaggala lang. Okay nga lang din dahil alas 3 nga din ng madaling araw nakarating kami dito sa bahay kaya makakapasok pa din ako ng alas 5. Habang naghihintay nga ako dito para makapagbayad, tinitignan namin kung ano yung tinatatakan sa papel ni kuya. Ayun pala yung ticket para sa taas para makita mo ang overview ng Yokohama. Nagbayad na nga rin ako at inabot ng 1,287 yan lahat ng binamili ko dito. At pagtapos nga namin mamili ng mga souvenirs, dumiretso na kami dito sa may Gundam Factory at ito na nga yung huli namin pupuntahan sa araw na to. Naka-divided into to nga yung performance ni Gundam at naabutan namin dito pagpasok namin yung half version na performance niya. At maghihintay ka nga lang ng 20 minutes para sa full version na performance ni Gundam at i-upload ko na nga lang din dito sa Facebook page ko yung full performance niya. Wala nga rin talagang hintoy ulan dito at talagang nakikisabay talaga. Tignan nyo nga iba talagang di nagpapatinag sa ulan, mapicturean lang si Gundam. Dahil nga isasara na nga tong factory na to. Pumila nga rin kami dito para makapasok sa Gundam base. Wala nga rin maganda dito at bawal din mag-video kaya useless lang din. Sunod nga namin pinuntahan tong laboratory na to, buti na lang pwede mag-video. Dito nga pinakita kung paano binuo tsaka tinayo yung pinakamalaking Gundam. Eto nga sinanitize na ni ate dahil ako na nga susunod na magbubuo. よかったら並んでお待ちください。こちら請求されたい方はこちらに回ってよろしかったらねこちら、立ち止まらず奥の方でご覧いただきますのでちょっとお待ちください。よかったらねこちら指の関節もご覧いただくことができます。大丈夫ですか？よかったらね、奥の方もご覧くださいませ。At eto na nga, nabuo ko na siya. Umakit nga din kami sa may taas ng Gundam Base at Gundam Laboratory dahil dito nga nakapwesto ang Gundam Cafe. Sa mga oras nga na to, nagsimula na nga yung full performance si Gundam with light spot at tingnan nyo nga yung mga tao talaga di nagpapatinag kahit umuulan. Di ko na nga rin tinapos yung performance niya dahil nakita ko na nga rin kanina kahit walang ilaw okay naman siya. At tignan nyo naman nga, grabe sa ganda talaga yung city lights ng Yokohama. Di talaga papatalo pagdating sa ibang lugar. Sayang nga lang, sobrang lakas pa din ng ulan kaya di makapagpapicture sa baba. Bago nga kami umuwi, kumain muna ako ng burger dito sa McDo dahil medyo mahaba-haba ang biyahe namin. On the way na nga rin kami sa pauwi kaya hanggang dito na lang tong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-follow, like, and share. Nay!